So guys, pag-usapan natin yung tungkol sa insulin resistance. So ano yung insulin resistance? So ang insulin resistance ay ito yung ang mga cells mo ay nagiging resistance na sa insulin. So nangyayari yan kasi dami mong kinakain na mga pagkain. So hindi lang siya overnight na nangyayari, hindi siya nade-develop na overnight. Ang insulin resistance ay nade-develop yan ilang taon, depende sa mga kinakain mo. So pwedeng ma-develop siya ng 10 taon, 20 years, 30 years. So mainly ang cause ng insulin resistance, yung sobra-sobrang kinakain mo na carbohydrates. So ano yung carbohydrates? Ito yung mga starchy foods. So palay, yan yung mga bigas, tinapay, lahat ng gawa ng flour. So carbohydrates yan siya. So tinapay, mga pasta, pansit, tsaka lahat ng klaseng matamis. So gawa yan siya ng carbohydrates. So ito, hindi na karamihan ng iba, hindi nila nalalaman na kung ano yung carbohydrates. So mahirap intindihin pag ibig sabihin na carbohydrates, ito yung mga molecule na gawa ng carbon, hydrogen, oxygen. So yan yung tinatawag na carbohydrates. So abbreviation niya CHO. So ang mga pagkain na gawa ng carbohydrates, bigas. So ulit-ulitin ko kasi ito mahirap intindihin. Kanin, tapos tinapay, tapos mga number 1 yung mga soft drinks. So mga juices, soft drinks, juices, lahat ng klaseng matamis, mga cake, chocolate. So naglalaman siya ng carbohydrates. So yung mga soft drinks na mga iniinom na mga matatamis, mabilis siya mag-absorb sa katawan natin. Mabilis magiging sugar ba, glucose, kaysa yung kanin tsaka yung mga tinapay. So ang nangyayari pag may insulin resistance ka, lagi kang daming kinakain na mga sobra-sobra kaysa kinakailangan ng katawan mo. Halimbawa, kain ka ng pabusog, tapos nakaupo ka lang buong maghapon, wala kang trabaho, hindi ka nag-exercise. So taon-taon yun siya. Pag lagi mo yung ginagawa, yun nagkakaroon ka ng insulin resistance. So ang cells mo parang nagiging manhid ba? Parang nagiging tamad yung cells mo. Hindi na siya nagre-response dun sa insulin. So ang insulin, isa siya sa natural na hormone na galing sa sinisikret sa pancreas natin. So pag kumain tayo, yung pancreas natin magsisikret yan ng insulin. Yung insulin, yun yung magsisignal sa cells natin na tatanggapin yung glucose, yung asukal, yung carbohydrates, tatanggapin ng cells natin. Ang nangyari, pag insulin resistance, yung cells mo, mga cells ng katawan mo, hindi siya masyado nakikinig doon sa insulin. Hindi siya masyado, parang manhid siya ba? Kasi yung cells mo, naman siya, inactive. Kasi hindi ka gumagalaw, hindi mo nagagamit yung lakas mo. Kaya ang mga cells mo rin, hindi rin siya active. So ang doon, parang natutulog yung cells mo. So isa sa dahilan para ma-reverse yung insulin resistance, para maging sensitive ulit yung cells mo, gumalaw ka, mag-exercise para gumana yung metabolism mo. Pag gumalaw ka, ibig sabihin, pag gumalaw yung mga cells mo, so yung mga cells mo kailangan ng enerhiya kasi gumalaw na, nagtatrabaho ka na, nagpapawis ka. Halimbawa, nag-jogging ka, nagtumakbo ka, nag-stretching ka dyan,
nag-weightlifting ka, nag-hiking ka. So ang mangyari, yung cells, kakain siya ng enerhiya. Kakain siya. Kaysa yung nakaupo ka lang, kumain ka, nakaupo ka lang, tapos wala kang ginagawa, magiging insulin resistance ang katawan mo. Nagiging tamad yung mga cells mo, kaya hindi na siya masyadong nagre-respond sa insulin. So nang nagde-develop ang insulin resistance, for how many years? 10 years. Ang iba 20, 30 years.